Napabuntong hininga na lamang sa Eden nang makababa siya ng tricycle. Nasa tapat siya ngayon ng isang malaking bahay. Inalok siya ng kanilang kapitbahay na si Aling Patricia na dito na magtrabaho. Umalis kasi ang ginang dahil walang mag-aalaga ng apo nito. Kaya siya ang inirekomenda dahil may tiwala sa kanya ang ginang. Lumapit siya sa gate at pinindot ang doorbell. Ilang sandali lamang ay lumabas na ang isang ginang na nakabantay, si Mrs. Corazon Jimenez. Kahit ganoon ang suot nito, litaw pa rin ang ganda ng babae. Binuksan ni Corazon ang gate at pinapasok siya. Ikaw ba si Eden Lopez? Yung inirekomenda ni Ate Patricia? Tanong ni Corazon. Tumango naman si Eden at sinabi na siya nga ang inirekomenda ni Aling Patricia. Napatango-tango naman ang ginang. So dahil stay-in ka, doon ka sa kwarto sa kanang bahagi, sa may pinakadulo. Doon ka matutulog. Uuwi ka kada linggo dahil yun ang rest day mo. Depende na lang sa'yo kung uuwi ka o hindi. Nakangiting sabi ni Corazon. Tumango at sumang-ayon naman si Eden sa sinabing iyon ni Corazon. Nang matapos silang mag-usap ng ginang, binigyan siya nito ng allowance para pumunta sa bayan at bumili ng mga kailangan niya. Matapos magpasalamat, nagtungo na nga siya sa bayan. Hindi niya akalain na napakabait pala ng amo niya. Matapos makabili, ay bumalik na rin siya sa trabaho. Nagayos siya ng kanyang mga gamit dahil bukas pa siya magsisimula. Samantala, napapuntong hininga na lamang si Christian nang matapos ang ginagawa niya ng araw na yon. Next month ay uuwi na siya. Siya muna ang pansamantalang hahalili sa kanyang ama dahil may balak ang kanyang magulang na pumunta sa Europe para ito ay magbakasyon. May binili ang kanyang ama na kondominium para sa kanya, kaya hindi siya sa bahay mamamalagi. Yun nga lang, kailangan niya ng kasama roon para mag-asikaso sa kondo. Kinabukasan ay nagsimula ng magtrabaho si Eden kina Corazon. Mababait sila at hindi sila maigpit. Pwede pa siyang magpahinga anytime. Kasalukuyan siya nagpupunas ng mga haligi sa second floor nang lumabas si Corazon habang hawak ang cellphone at may kausap. So, next month ay uuwi ka na? Kaya mo na bang maging substitute CEO? Tanong ni Corazon. Dahil naka-loudspeaker ang cellphone, narinig ni Eden ang sinabi ng kausap ng ginang. Yes ma'am, ready na po ako. At doon ako sa condominium titira. Kaya kailangan ko ng kasama roon. Total pupunta kayo ng Europe. Si Manang Patricia na lamang ang mag-aasikaso sa akin roon. Mahabang paliwanag ng lalaki. Napakagatlabi siya. Napakagwapo ng boses ng lalaking ito. Nagpupunas siya habang nakikinig. Wala namang masama roon dahil hindi private ang pinag-uusapan ng dalawa. Ito siguro ang nag-iisang anak ni Corazon. Kakalis lang ni Patricia. Walang mag-aalaga sa kanyang mga apo. May bago akong kasama ngayon. Siya na lamang ang mag-aasikaso sa'yo, okay? O siya, alis na ako ha. Mamaya na lamang tayo mag-usap. Sabi ni Corazon sa kanyang anak. Saka pinatay na ang tawag. Lumingon ang ginang kay Eden. Eden, may sasabihin ako sa'yo. Pinigilan ni Eden ang sarili na matawa dahil parang hindi aware ang ginang na narinig na niya ang pinag-uusapan nila ng kanyang anak. May edad na si Corazon. Lumapit siya sa ginang. Ano po yun, ma'am? Tanong ni Eden. Nag-usap kami ni Christian na anak ko. Uuwi na siya next month. Okay lang ba sa'yo? Nasa kondo ka niya mag-stay? Nalaki ang kanyang mga mata. Siya, mag-i-stay sa isang condominium kasama ang isang lalaki? Napalunok siya habang ini-imagine ang mangyayari. No, hindi pwede. Mukhang hindi maaari. Pero kung tatanggihan niya, saan naman siya mag-a-apply ngayon? Wala siyang nagawa kung hindi ang tumango na lamang. Siguro hindi naman siya gagawa ng masama ng lalaki. Lalo pat hindi naman siya kaakit-akit. Sige po, ma'am. Lumipas ang isang buwan at umuwi na nga si Christian.
Naganda sina Corazon ng simpleng salo-salo para sa pagbabalik ng kanilang anak. Mga piling bisita lamang ang imbitado. Si Eden naman ay inayos ang kwarto nito dahil doon muna tutuloy ang binata bago lumipat ng kondo, kung saan ay kasama na siya nito. Isang oras ang lumipas, dumating na si Christian, sakay ng kulay na itim na Porsche. Regalo raw iyon ni Mr. Cedric, ang ama ng binata. Sa labas ang selebrasyon dahil maluwag naman roon. Nasa kanya-kanya ng mesa ang mga bisita at nakatingin sa sasakyan. Nasa isang tabi naman si Eden at nakatingin sa sasakyan na ngayon ay nakabukas at bumababa ang isang lalaki. Napatitig si Eden kay Christian. Matangkad ito, mga nasa 5'9". Maganda ang pangangatawan, maputi at higit sa lahat ay gwapo. Napatingin sa kanya ang binata. Mabilis siyang nagbaba ng tingin dahil hindi niya kayang tagalan ang titig nito. Binati ang bagong dating ng mga naroon. Si Eden naman ay inasikaso ang mga bisita. Hindi maiwasang titigan ni Christian ang dalaga na nagsaserve sa mga bisita. Ang sabi ng kanyang ina, Eden daw ang pangalan nito at ito ang makakasama niya sa kondominium. Simple lamang ang babae, pero ito ay maganda. Nagsimula na silang kumain. Nagkaroon ng kasiyahan at nag-inuman. Medyo nahihilo na si Christian dahil napadami ang kanyang inom. Nagpaalam na nga siya sa mga naroon para magtungo na sa kanyang silid. Bakit ka ba nagpakalasing ha, anak? Naiinis na sabi ni Corazon. Ma'am, minsan lang po ito. Nasaan ba ang kwarto? At nang makatulog na ako, tanong ni Christian. Sandali at tatawagin ko si Eden. Siya ang mag-aasikaso sa'yo. Ayaw na ayaw kong nag-aasikaso ng lasing. Pinaupo muna si Christian ni Corazon sa sopa. Saka umalis para hanapin si Eden. Nadatnan ng ginang ang dalaga na nagtutupi ng mga damit sa kwarto. Ma'am, bakit po? Tanong ni Eden nang mabungaran si Corazon sa harapan ng kanyang silid. Pwede bang makisuyo, anak? Lasing kasi si Christian eh. Pwede mo ba siyang asikasuhin? Don't worry, may bahid ito. Sabi ni Corazon. Ayos na rin yun. Mas malaki ang may papadala niya sa kanyang pamilya. Dahil doon ay tumango siya. Nagtungo na si Eden at Corazon sa sofa. Natutulog na si Christian. Pinagtulungan nilang dalhin sa kwarto ang binata. Pabagsak nilang inihiga ang binata sa kama. Ako na po ang bahala sa kanya, ma'am. Magpahinga na po kayo. Alam kong pagod kayo sa pag-aasikaso sa mga bisita. Nakangiting sabi ni Eden sa gina. Naku, salamat, Iha. Ikaw na ang bahala sa kanya, ha? Kapag ayos na siya, matulog ka na. Yun lang at lumabas na nga ng silid si Corazon. Si Eden naman ay inaayos ang pagkakahiga ng binata bago bumaba para kumuha ng palanggana. Napabuntong hininga na lamang siya. Nang makuha ni Eden ang kailangan, bumalik na nga siya sa itaas para asikasuhin si Christian. Pulang-pula ang mukha ng binata. Umupo siya sa monoblock at sinimulan na tanggalin ang polo ng binata. Bakit ko ba ito ginagawa? Ay nako, hindi ba dapat gawaing bahay lamang ang ginagawa ko? Tanong ni Eden sa sarili at napabuga na lamang ng hininga. Sakay pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Hindi niya napigilan ng mapalunok ng laway dahil sa ganda ng katawan ng binata. Sinimulan niya nang punasan ito ng maligamgam na tubig. Gustuin man niya na punasan si Christian sa ibabang bahagi ng katawan, pero hindi po pwede. Baka magalit ito sa kanya. Nang matapos, ay binihisan na nga niya ang lalaki at lumabas na ng silid nito. Nagising si Christian na masakit na ang kanyang ulo dahil sa hangover. Napatingin siya sa kanyang damit at naka-t-shirt na nga siya. Sinong nagpalit sa akin? Tanong niya sa kanyang sarili. Bumangon siya ng kama at lumabas ng silid. Nagtungo siya sa kusina. Nadatnan niya ang isang babae na abala sa pagluluto. Ipagtimpla mo ko ng kape, utos ni Christian. Nang matapos sa pagtitimpla sa Eden, ibinigay na ng dalaga yun sa kanya. Maaga pong umalis na mamat, sir. Tumangutango naman siya. Ikaw ba ang nagpalit ng damit ko?
Tanong ni Christian. Kita ni Christian ang pumula sa pisngi ng babae. Tumango ito. Opo, nakisuyo po sa akin si Mang Corazon na palitan ko raw po kayo ng damit. Sagot ni Eden. Napatango-tango na lamang siya. Mamayang gabi ay mag-impake ka na. Sa condominium ko na ikaw tutuloy. Baka bukas na ang flight ni na mama at dad papuntang Europe. Maybe 1 to 2 months ka roon. Nabanggit na sa iyo ni mama, hindi ba? Tumango naman si Eden. Kasalukuyang nang nag-e-empake si Eden ng kanyang mga damit. Kinakabahan siya. Yun ang unang pagkakataon na may makakasama siyang lalaki sa isang bubong. Trabaho naman ang pinunta ko roon at hindi niya naman ako babae. Nakasimangot na sabi ni Eden. Patapos na siya nang kumatok si Corazon sa pinto. Binuksan niya iyon. Ikaw na ang bahala kay Christian, Eden, ha? Sabihan mo ako kapag tinatrato ka ng hindi maayos ng anak ko, ha? Flight na namin bukas papuntang Europe. More than 1 month lang kami roon. Hayaan mo pag uwi ko, bibigyan kita ng maraming pasalubong. Nakangiting sabi ni Corazon. Nagpasalamat naman sa Eden. Bumaba na nga siya dahil nasa labas na raw si Christian. Hindi maiwasan na mamangha sa Eden sa ganda ng condominium na iyon. Sinimulan niya ng ilabas ang mga gamit at sinalins na iyon. Maganda rin naman ang kwarto niya. Bilisan mong mag-ayos dyan, Eden. Magluto ka na dahil nagugutom na ako. Utos ni Christian. Nang matapos, ay nagluto na nga siya. Napatingin naman si Christian sa pintuan nang pumasok si Leslie, ang nag-iisang anak na babae ni Mr. Enriquez na kumpare ng kanyang ama. Nakangiting lumapit ito sa kanya. Hi, Christian. Balita ko nagtungo si na tita dito ng Europe at ikaw ang pansamantalang CEO ng kumpanya. Oo, next month pa sila uuwi. Anong ginagawa mo rito, Leslie? Naiinis na tanong niya. Pinibisita ka? Masama ba yun? Pwede ba akong bumisita sa kondo mo kung sakali? Tanong nito. Napupuntong hininga si Christian. Naiinis siya dahil marami siyang kailangan na tapusin at narito ang babae para istorbohin siya. Next time na lang. Umalis ka na muna, Leslie, please. Sa ibang araw ka na pumunta dahil marami akong gagawin. Ngumisi ang babae at tumayo, saka lumapit sa kanya. Darating rin ang panahon na mauumaling ka rin sa akin, Christian. Sisiguraduhin ko na magiging akin ka. Nakangising sabi ni Leslie, saka lumabas ng opisina. Napailing na lamang siya. Hindi yung mga ganoon ang tipo niyang babae. Gusto niya yung babaeng simple at hindi naghahabol sa lalaki. Biglang sumagi sa isipan niya si Eden. Ang maganda nitong ngiti at maamong muka. Napabuntong hininga na lamang siya. May gusto na ba ako sa katulong ko? Hindi niya napigilan na itanong sa sarili. 6:00 ng gabi nang makauwi si Christian. Pagpasok pa lamang niya sa loob ng kondo, namangha siya sa linis at ayos niyon. Napatingin siya sa sopa. Naroon si Eden, nakahiga at maimbing na natutulog. Pinuhat niya ang dalaga at dinala sa silid nito. Ngunit bigla itong nagmulat ng mga mata. Sir Christian? Ngumiti siya. Napagod ka ata sa maghapon eh. Hindi mo naman kailangang linisin ang buong kondo. Baka pagalitan ako ni ma'am kapag pinagod kita. Biro ni Christian at natawa. Bumangon si Eden. Bakit ba ang ganda ng babae kahit bagong gising to? Tanong ni Christian sa kanyang sarili. Sige po, sir. Nahiya po kasi ako na hindi maayos ang performance ko at baka palayasin niyo ako. Balik biro nito. Sabay silang natawa. Bumili ako ng lutong ulam. Halika, kain tayo. Alok ni Christian. Nakita niya ang pagtataka sa mukha ni Eden. Tinanong niya kung bakit ganoon makatingin ang dalaga. Kumakain po pala kayo ng mga lutong ulam? Tanong nito. Natawa siya at sinabing kumakain siya ng ganoon. Kahit mayaman ang kanyang mga magulang, alam naman niyang makibagay sa mga tao. Napangiti naman si Eden. Pinuri siya ng dalaga dahil roon. May mga ilan kasing mayayaman na maarte pagdating sa mga pagkain. Niyaya na niya ang dalaga na kumain para makapagpahinga na ito ng dire-diretso. Nagkikwentuhan sila habang kumakain. Mas nakilala pa ni Christian sa Eden. Samantala, kakarating lamang ni Leslie sa bahay nila ng gabing iyon. Nagtungo siya sa dining area.
Akmang papasok na nga siya nang marinig ang pinag-uusapan ng kanyang mga magulang. Isang buwan si na Corazon at Henry sa Europe. Siyak na may pasalubong na naman ako pa uwi. Sabi ng kanyang inang si Lolita. Hindi nagkomento ang kanyang ama. Abala ito sa pagkain. Pwede ba? Pagtuunan mo ng pansin ang katulong ni Christian? Aba, paano ang anak natin? Baka mamaya iakitin ng babae si Christian para makuha ang lalaki. Alam mo naman kapag mahirap, hindi ba? Gagawin ng lahat para magkapera. Malditang sabi ni Lolita. Alam mong hindi payag si Henry at Corazon sa arranged marriage. Kaya kung magustuhan man ni Christian yung katulong, wala na tayong magagawa roon. Choice niya yun. Sagot naman ni Tiburcio, ang ama ni Leslie. Nakaramdam siya ng inis. Parang ayaw ata ng kanyang ama na makatuluyan niya si Christian. Pumasok siya sa loob at napatingin naman sa kanya ang dalawa. Leslie, nandiyan ka na pala. Sabi ni Lolita. Dad, ayaw niyo bang makatuluyan ko si Christian? Bakit parang mas kinakampihan niyo pa ang katulong niya kaysa sa akin? Galit na sabi ni Leslie. Bumuntong hininga si Tiburcio. Anak, hindi naman sa ganoon. Kung magustuhan man ni Christian ang katulong niya, wala tayong magagawa roon. Ibig sabihin lang nun na hindi para sa'yo si Christian. Marami pa namang lalaki dyan na magkakagusto sa'yo, anak. Paliwalag ni Tiburcio. Inirapan ni Leslie ang kanyang ama. Para sa akin si Christian, hindi siya para doon. Jack na pera lamang ni Christian ang habol ng babaeng yon. Ano naman mapapala ni Christian doon? Kaya gawan niyo ng paraan para kami ang magkatuluyan ni Christian. Kung hindi, itatakwil ko kayo bilang ama. Sabi niya at naupo na sa pagkainan. Mabilis naman na lumapit ang kasambahay nila para pagsilbihan siya. Napabuntong hininga na lamang si Tiburcio. Spoiled kasi si Leslie, kaya ganyan ang ugali. Kinabukasan, nagtungo si Leslie sa condominium ni Christian. Itinaon niya na nasa opisina ang binata. Nang naroon na si Leslie, ay nag-doorbell siya. Ilang sandali lamang ang lumipas sa ibumokasyon. Tumambad sa kanyang harapan ang isang dalaga na nakasuot ng pink na shirt at pati na rin maong shorts. Dumako ang tingin niya sa mukha nito. Magandang babae at may maamong muka. And so, mas maganda naman ako, no? Yun ang sabi ni Leslie sa sarili. Sino po sila? Anong kailangan niyo po? Tanong ng babae. Tinaasan niya ito ng kilay. Saka pumasok sa loob. Ma'am, sabihin niyo po kung sino po kayo. Dahil kung hindi, isusumbong ko kayo kay Sir Christian. Pagbabanta ni Eden, natawa na lamang si Leslie. Hindi mo ba ako kilala, ha? Ako lang naman ang girlfriend ni Christian. Dapat alam mo yan. Saka, iwas-iwasan mo ang pagdikit sa boyfriend ko, ha? Akin lang siya. At kapag nilandi mo siya, ako ang makakalaban mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Nakataas ang kilay na tanong ni Leslie. Nakipagtitigan si Eden. Hindi siya magpapasindak sa babae, kahit nasabihin man na girlfriend ito ni Christian. Miss, unang-una hindi ko kayo kilala para pagsabihan ako ng ganyan. At walang sinasabi sa akin si Sir Christian na may girlfriend siya na pupunta ngayong araw. O baka naman sinasabi niyo lang na boyfriend niyo siya, kahit naman hindi. At sa katrabaho ang pinunta ko rito at hindi makipaglandian. Kung ayaw niyong lumapit sa babae sa Sir Christian, itali niyo sa bewang niyo. Ganting tugon ni Eden. Pinanlakihan ni Leslie ng mga mata sa Eden. Aba, sumasagot ka na, ha? Akmang sasampalin ni Leslie sa Eden nang magsalita siya. Subukan niyo akong sampalin. May CCTV rin po dito. Kahit na kayo man ang girlfriend ni Sir Christian, trespassing pa rin kayo. Matigas na sabi ni Eden. Hindi pa tayo tapos, sabi ni Leslie at lumabas na ng condominium habang bumubulong-bulong pa. Napaupo naman si Eden sa sopa. Mahirap lang kami pero hindi ako papayag na insultuin ako. May paninindigang sabi ni Eden. Hindi maiwasan ni Christian na mainis nang makita ang CCTV footage ng kanyang condominium. Narinig rin niya ang mga sinabi ni Leslie. Anong karapatan nito na sabihan ng ganon sa Eden? Talagang kakausapin niya ang dalaga kapag nakita niya ito. Hindi niya pwedeng palampasin ang ginawa nito dahil mamimihasa si Leslie. Natawa si George
Isa sa mga kaibigan niya na nakakita ng CCTV footage. Malakas talaga ang tama ni Leslie sa'yo, Brad. Akalain mo yun? Inaangkin ka na? Sino ba naman ang hindi may insecure sa katulong mo? Ang ganda-ganda naman kasi. Si Leslie kung hindi lang naayusan ay magmumukhang manang. Biro ni George na natatawa pa. Sinabi ni Christian na maganda naman si Leslie. Na-turn off lang daw siya dahil desperado ito pagdating sa kanya. Kaso ganun talaga Hindi na nakakapagtaka kung gamitin ito ang kanyang ama para mapasa kanya ka. Yung mga katulad ni Leslie, talagang gagawin ng lahat para lamang sa lalaki. Komento naman ni George, na pabuntong hininga na lamang si Christian. Pagdating ni Christian, nakita niyang abalang nagluluto si Eden. Napalingon ang dalaga sa kanya at binati siya. Magandang gabi po, sir. Saglit na lamang po ito at maluluto na. Nakangiti nitong sabi. Napatitig si Christian sa mga labi ng dalaga. Kay pupula na yon, na para bang kay sarap halikan. Nakita niyang napalunok ang dalaga. Kaagad siyang nag-iwas ng tingin. Sige, magbibihis lang ako at sabay na tayong kakain. Tumalikod na si Christian at nagtungo sa kanyang silid. Napahawak naman si Eden sa kanyang labi. Napakagat labi siya nang maalala kung papaanong titigan ni Christian yon. Napaisip tuloy siya kung ano ang pakiramdam ang halikan siya ng binata. Tumigil ka nga sa kaibangan mo, Eden. Hindi ka halikan nun. Ano naman ngayon kung napapatingin siya sa labi mo? Hindi ibig sabihin nun na gusto ka na niyang halikan. Sita na Eden sa sarili. Nang matapos siya sa pagluluto, naghain na nga siya sa mesa. Sakto naman patapos na siya nang dumating si Christian. Tumayo siya sa gilid. Bakit nakatayo ka dyan? Saluhan mo ko. Hindi naman pwede na kumain ako at ikaw ay hindi. Nakangiting sabi ni Christian. Bakit ba kasi ang gwapo ng boss niya? Medyo naiilang tuloy siya. Nagpasalamat sa Eden at naupo. Nagsimula na silang kumain hanggang sa magbukas ng topic sa Eden. Sir Christian, may sasabihin po ako. May nagpunta po rito kaninang babae. Girlfriend niyo raw po siya. Hindi ko po alam na may girlfriend na po pala kayo. Pero sana iwag niya na akong pagbandaan na nilalandi ko kayo. Pakiusap na Eden. Hindi ko si girlfriend, Eden. May gusto kasi sa akin yun. Hayaan mo at kakausapin ko siya. Kaya bilib rin ako sa'yo dahil kaya mong idepensa ang sarili mo. Proud na sabi ni Christian. Kumunot ang noo ng dalaga at tinanong kung papaano niya nalaman na dinepensahan niya ang kanyang sarili. Kaagad na sinabi ni Christian na kinausap niya si Leslie dahil nakita niya sa CCTV ang ginawa nito. Napatangu-tangu na lamang si Eden at nagpatuloy na sa pagkain. Hinihintay ni Christian si Leslie na pumasok sa kanyang opisina ng umagang iyon. Nagpadala siya ng mensahe sa dalaga na gusto niya itong makausap hanggang sa bumukas ang pintuan at pumasok ang kanyang sekretary si Anne habang nakasunod si Leslie. Malapad ang ngiti ng babae habang papalapit sa kanya. May kailangan ka ba sa akin, love? Tanong ni Leslie. Pwede ba, Leslie? Huwag mo akong tawaging love. Bakit sinugod mo ang katulong ko at nagpanggap na girlfriend ko ha? At sinabihan na malandi. Natawa ng mahina si Leslie. So nagsumbong pala siya sa'yo? Tanong ni Leslie. Hindi siya nagsumbong. May CCTV ako sa bahay at may audio ako roon. Kahit narinig ko ang mga sinabi mo sa kanya. Seryosong sabi ni Christian. Natigilan si Leslie. Nagsiselos kasi ako. Wala kang dapat na ipagselos dahil walang tayo, Leslie. Paano kita magugustuhan kung ganyan ka? Nagmamakaawa sa pagmamahal ng isang lalaki. Prangkang sabi ni Christian. Natigilan si Leslie. Nakita niya ang luha na naglanda sa pisngi nito. Hindi siya dapat mag-guilty dahil tama naman ang mga sinabi niya. Matalim siya nitong tinitigan. Magiging akin ka rin, Christian. Pagkasabi yun ni Leslie, ay umalis na nga ito. Napahilot sa sentido si Christian. Alam ni Christian na kayang gawin yun ni Leslie dahil isa ang kumpanya nila sa pinakamatagumpay sa larangan ng negosyo. Naisip tuloy niya na baka gamitin na yun ni Leslie para makuha siya. Maninindigan si Christian sa kung ano ang gusto. Hindi niya pwedeng itaya ang sarili sa isang sitwasyon na pagsisisiyan lang niya. Dad, kausapin mo si Tito Henry please. Di ba gusto nila ako para kay Christian?
Tanong ni Leslie sa ama ng gabing iyon. Napabuntong hininga si Tiburcio. Okay, sige. Gagawin ko, anak. Kung kinakailangan na gamitin ko ang kumpanya para mapasayo si Christian, gagawin ko. Tuwang-tuwa si Leslie at niyakap ang ama. Tinawagan ni Tiburcio si Henry pagkatapos silang mag-usap ng anak. Tinanong naman ni Henry kung ano ang kailangan ng Ginoo. Di ba gusto mo ang anak ko para kay Christian? Tanong ni Tiburcio. Napaisip naman si Henry ng mga sandaling iyon. Noon gusto niya pero noong makita niya ang ugali ng babae, ay nagbago ang isip niya. Saka kung gusto man ni Henry si Leslie para kay Christian, kung hindi naman gusto ng anak si Leslie, ay wala rin naman siyang magagawa. Oo, gusto ko siya para kay Christian, Tiburcio. Pero hindi ko pwedeng diktahan ng anak ko. Siya pa rin ang masusunod kung sino ang babae na pakakasalan nito. Hindi ko hawak ang puso ng anak ko, kaya pasensya na. Hinging pa umanhin ni Henry. Sa kahit wala ang kumpanya ni Tiburcio, ay kayang-kaya ni Christian na maging matagumpay ang kumpanya. Malaki ang tiwala niya sa kanyang anak. Nagpaalam na si Tiburcio. At sino naman niyang tumawag, Henry? Tanong ni Corazon. Nakakalabas lamang ng banyo. Si Tiburcio, tinanong ng ginang kung ano ang pinag-usapan nila. Sinabi naman yun ni Henry sa asawa. Ayaw niyang maglihim rito. Aba, at nirereto pa talaga si Leslie kay Christian. Kung hindi mo lang kumpare yan, hindi ako makikisama sa asawa at anak niya. Maldita pareho eh. Parehong ipokrita. Ayaw ko namang maging balay si Lolita at maging manugang si Leslie. Mas gugustuhin ko pa na maging manugang si Eden. Simple at mabait. Komento naman ni Corazon. Napangiti naman si Henry. Sinabi niya sa asawa na pareha sila ng nasa isip. Yun din ang rason kung bakit nagpasya silang magbakasyon para mas magkakilala pa ang dalawa. Sa loob ng 2 linggo, nakilala nila si Eden. Responsableng dalaga at masipag. Yun ang katangian ng isang babae na gusto nila para kay Christian. Bilang magulang, gusto nila ang makakabuti sa kanilang anak. Anak, pwede ka bang umuwi kahit 2 araw lang? Namimiss ka na kasi namin, anak. Tanong ng ina ni Eden. Kasalukuyan siyang nagpaplansya ng uniforme ni Christian nang tumawag ang ginang. Napaisip si Eden. 1 buwan na rin pala ang nakakalipas simula nang magtrabaho siya. Siguro naman ay papayagan naman siya ni Christian. Namimiss niya na rin ang mga ito. Magpapaalam po ako kay Sir Christian ay. Pag-uwi niya isasabihin ko po. Paalam ni Eden. Nagpaalam na ang kanyang ina. Akmang itutuloy niya na ang pamamlansya nang may magsalita sa kanyang likuran. Ano ang ipapaalam mo? Tanong ni Christian. Humarap sa Eden sa lalaki. Gusto kasi ni nanay na humingi ako ng 2 araw o 3 para magbakasyon. Gusto raw kasi nila akong makita kahit 2 araw lang. Wika ni Eden. Nag-iwas ng tingin si Eden dahil hindi niya matagalan ang titig ni Christian. Sure, pwede kang magbakasyon. 2 araw lang kasi kapag 3 araw, siyak na babagyuhin ang kondo ko. Pagbibiro ni Christian na ikinatawa naman ni Eden. Pinuri naman ni Christian ang dalaga na mas lalong gumaganda ito kapag tumatawa. Namula naman ang pisngi ni Eden dahil sa sinabing iyon ng kanyang boss. Nagpasalamat naman si Eden sa pagpayag ng binata. Nagpaalam na si Christian na magbibihis na. Hindi maiwasan ni Eden na mapapikit nang malanghap ang preskong hangin ng probinsya. Nakasakay siya ngayon sa tricycle patungo sa kanila. Ibinaba siya ng driver sa tapat ng kanilang bahay. Eden, anak! Sigaw ng kanyang ina na si Edna. Niyakap naman ni Eden ang kanyang ina. Inay! Pumasok sila sa loob ng bahay. Niyakap rin siya ng bunso niyang kapatid na si Elena. Ate, gwapo ba yung boss mo? Usisa ni Elena. Oo naman, napakagwapo niya. CEO ba? Nagmamalaking sabi ni Eden. Kung kayong magkatuluyan, for sure ay mayaman na tayo, ate. Sa ganda mo ba naman, imposible na hindi magkagusto sa iyo yung boss mo? Komento na Elena. Pinanlakihan niya ng mga mata ang kanyang kapatid. Pinagsabihan na hindi dapat ganoon ang nasa isip ng dalagita. Na pag-aaral lang at tupagin niya. Sumimangot na lamang ito at inutusan ni Edna na bumili ng merienda.
Pero inasam niya na sana'y totoo na magustuhan siya ni Christian. Dahil aminin man niya o hindi, pero sa ilang linggong pananatili niya sa kondo ng lalaki, ay nagkagusto na siya rito. Nang dumating si Elena, pinagsaluhan na nila ang merienda. Nang matapos magmerienda, ay nagpaalam muna si Eden na lalabas ng bahay para maglakad-lakad. Napatingin siya sa isang lalaki. Nakalalabas lamang ng bahay. Napatingin rin ito kay Eden. Walang iba kung hindi si Lemuel. Mabilis siyang nilapitan ni Lemuel at niyakap. Kababata niya si Lemuel. Mula elementary hanggang sekundarya ay magkasama na sila ng binata. Tinanong ng binata kung kamusta na siya. Ayos lang naman ako, Lemuel. Nagtatrabaho ako sa Maynila bilang kasambahay. Inirekomenda kasi ako ni Tia Patricia sa pinagtatrabahuan niya dahil nga umalis na siya para alagaan ang kanyang apo. Napatangu-tangu naman si Lemuel. Bakit hindi mo subukan ng mga ibang bansa, Eden? Pwede naman ang high school graduate roon. Nandito naman ako eh. Hindi naman kita pababayaan roon. Alok ni Lemuel. Umiling naman si Eden. Mahina siya sa pangingibang bansa. Ayos na sa kanya na narito lamang siya sa Pilipinas para lagi niyang makita ang kanyang pamilya. Napatangu-tangu naman si Lemuel. Naiintindihan ko. Ilang araw ka rito bago bumalik sa Maynila? 2 lang. Nag-iisa lang kasi yung boss ko sa condominium niya, kaya hindi ako pwedeng mag-stay ng medyo matagal. Tinanong ni Lemuel kung sino ang boss niya. Nagulat ito nang sabihin niya na isang binata ang kasama niya sa condominium. Sinabi naman ni Eden na mabait si Christian at ito'y mapagkakatiwalaan. Napanatag naman ang loob ni Lemuel. Niyaya siya nito na kumain bukas. Sumang-ayon naman siya. Habang naglalakad sila, nagtanong si Lemuel kung may kasintahan na siya. Wala pa no? Alam mo naman na busy ako sa trabaho. Saka na yan, darating rin yan. Kung sakali mang ligawan kita, ayos lang ba sa'yo? Alam mo naman na noon pa man gustong gusto na kita. Natigil si Eden sa paglalakad. Sinabi na lamang niya sa binata na aalis rin naman siya kaya saka na lamang ito manligaw kapag for good na siya sa Pilipinas. Natawa na lamang si Lemuel. Ngayon ang pangalawang araw na Eden sa probinsya nila. Hindi mapakali si Christian. Namimiss niya ang dalaga. Lumabas siya ng opisina at sinabi sa sekretary na i-cancel ang lahat ng meeting. Pero sir, importanteng meeting yung mamayang 1:00 ng hapon. Baka i-cancel po ang proposal. Nag-aalalang sabi ni Ann. Mas importante ang pupuntahan ko, Ann. Gawin mo na lamang ang pinapagawa ko sa'yo. Nasa kanila na yon kung ika-cancel nila o i-reschedule nila. Wala akong pakialam. Seryoso niyang sabi. Sumang-ayon naman kaagad si Ann. 3 oras ang biyahe ni Christian patungo sa probinsya ng Dalaga. Nakahinga siya ng maluwag nang makita ang boundary ng barangay. Nang naroon na nga siya, nagtanong-tanong na lamang siya sa mga taga roon kung saan ang bahay nila Eden. Nang makarating sa bahay ng Dalaga, akmang bababa na siya ng may humintong motorsiklo sa kanyang harapan. Naka-helmet ang dalawa. Nang tanggalin ng dalawa ang helmet, walang iba kung hindi si Eden kasama ang isang lalaki. Nakaramdam si Christian ng selo sa isiping magkaangkas ang dalawa. Naikiyom niya ang kanyang kamao. Nagpaalam na ang lalaki. Napatingin sa sasakyan si Eden. Lumabas na nga siya at nanlaki ang mga mata ng dalaga nang siya ay makita. Sir Christian? Lumapit siya rito. Kamusta ka na? Tinanong ni Eden kung ano ang ginagawa niya roon. Sinabi lang niya na gusto niyang makita ang lugar ng dalaga. Pinapasok na siya nito sa loob ng bahay. Nagulat si Edna nang makita si Christian. Kaagad itong naghanda ng merienda. Bakit biglaan po ang pagbisita niyo, sir? Dapat nagsabi po kayo para nakapaghanda po ako ng masarap na merienda. Sabi ni Edna. Ngumiti lamang si Christian at sinabing ayos lang kung anong merienda ang ihahain. Nasa balkonahe sina Edna at Christian ng mga sandaling iyon habang nakatanaw sa malawak na bukirin na nasa tapat ng bahay ng dalaga. Sino pala yung kasama mo kanina? Tanong ni Christian. Hindi talaga matatahimik ang binata hanggat hindi nalalaman iyon. Si Lemuel yun. Kababata ako. 2 years ago ay nagpunta siya sa bansang Kuwait para makipagsapalaran. Alam mo naman, maliit ang sahod rito sa Pilipinas.
Niyaya niya nga ako magtrabaho roon eh. Pero tumangki ako. Ayos na ako rito sa Pilipinas. Maliit man ang kita. Ang mahalaga kasama ko ang pamilya ko. Paliwanag na Eden. Mabuti naman at hindi ka pumayag. Dahil hindi talaga ako papayag na mga ibang bansa ka. Mahinang bulong ni Christian. Ano yun, sir? Pag-uulit na Eden sa sinabi niya. Wala yun. Ang sabi ko tama ka. Mas maganda talaga na narito ka na lamang dahil kasama mo ang pamilya mo. Sabi naman ni Christian. Napatingin sa likuran niya si Eden. Nakatalikod kasi siya sa gate. Lemuel, halika rito. Nandito yung Pasko. Ipapakilala kita sa kanya. Excited na sabi ni Eden. Napatingin si Christian sa gate. May tsura ang lalaki, pero syempre mas lamang siya rito. Bakit pa siya nakikipagkumpetensya rito? Lumapit ang lalaki at ngumiti si Lemuel sa kanya at nagpakilala. Kayo na po ang bahala sa kanya, boss ha? Sabi nito. Sinabi naman niya na hindi niya pababayaan si Eden. Matapos ang maiksing kwentuhan, nagpaalam si Lemuel dahil pupunta pa raw ng bayan dahil may bibilhin. Dito ka muna ba tutuloy, sir? Bukas na lang tayo luluwas? Tanong ni Eden at tumango siya. Oo, bukas na lang. Mamamasyal muna tayo bago tayo lumuwas. Ayos lang ba na dito ako tumuloy? Tanong ni Christian at sumagot naman ng go si Eden. Nasisiya naman si Christian dahil todo asikaso siya ng pamilya ni Eden. Ngayon lang niya naranasan niyon. Mula pagkabata ay may katulong at yaya na siya. Ang kanyang magulang naman ay madalas na busy. Ngayon ko lamang po naranasan ito. Kaya't salamat po sa pag-aasikaso niyo po sa akin. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit napakabait po nitong si Eden. Dahil napakabait po ng mga nagpalaki sa kanya. Puno ng sinseridad na sabi ni Christian. Na mula ang pisngi ni Eden sa sinabing yun ng lalaki. Wala yan, iyo. Ganon kapag pamilya. Ikaw ang boss na Eden. Kaya kapamilya ka na rin namin. Sabi naman ni Edna. Pagkatapos nilang manalangin, ay kumain na nga sila. Nagkatinginan sila Eden at Christian. Ngumiti ang dalaga na naging dahilan para bumilis ang tibok ng puso ni Christian. Nangako siya sa kanyang sarili na ipaparamdam niya sa dalaga na gusto niya ito. Kung hindi man siya nito gusto, ay gagawin niya ang lahat para magustuhan lamang siya ng dalaga. Kinabukasan, ipinasyal na Eden si Christian sa bukid kung saan makikita ang asul na langit at ang berdeng mga tanim. Manghang-manga si Christian, lalo na doon sa ilog. Simple lamang ang buhay niyo rito, no? Parang ang sarap tumira sa ganitong lugar. Pero wala eh, ako ang tagapagmana ng kumpanya at sa Maynila talaga ako nakatadhana, sabi ni Christian. Natawa naman si Eden. Sinabi ng dalaga na pwede namang mamasyal ang binata roon. Tumingin si Christian sa dalaga at tinanong kung ayos lang naman doon ito maniraan sa Maynila. Ayos lang naman sa akin, sir. Wala naman kaso sa akin yon. Kung taga roon ang mapapangasawa ko. Basta't kaya niya akong buhayin. Walang problema sa akin yon. Sagot naman ni Eden. Muling napatingin si Christian sa malawak na bukirin at ninamnam ang preskong hangin. Kahit mayaman ang pamilya ko, hindi pala lahat ng bagay nabibili ng salapi. Gaya nito, yung payapang isip at simpleng buhay na hindi laging sa salapi umiikot lang ang buhay. Komento ni Christian. Napatingin naman si Eden at sinabi na ang mga taga-probinsya ay masaya na sa simpleng buhay basta't kapiling ang pamilya. Wala namang masamang makipagsapalaran kung iyon ang kinakailangan dahil na rin sa hirap ng buhay. Hanggang sa magpasya na nga silang umalis. Nagpaalam na ang binata sa magulang ni Eden. Pinayuhan siya na mag-iingat sa pagmamaneho. Nagpaalam na rin si Eden kay Lemuel at nagpahinga muna ang dalawa nang makarating sa kondo. Samantala, hindi makatulog si Christian dahil iniisip nito kung papaanong masasabi sa dalaga ang nararamdaman para rito. Bibigyan ko ba siya ng bulaklak? Sasabihin ko ba na gusto ko siya? O liligawan ko? Tanong ni Christian sa sarili. Naiinis siya dahil ngayon niya lamang naranasan ang maguluhan sa isang babae. Noon ay hindi niya naman problema ang panliligaw. Dahil isang sabi lamang niya na gusto niya ang babae, ay nakukuha niya kaagad ito. Well, hindi naman easy to get si Eden. Mas mabuting ipakita na lamang niya ang nararamdaman niya para sa dalaga hanggang sa mahulog ang loob ni Eden sa kanya.
Kinabukasan, maagang nagising si Christian para siya na ang magluto ng agahan. Gusto niya na siya rin ang maganda para kay Eden. Patapos na siya nang pumasok ang dalaga sa kusina. Nagulat ito nang makita siya na naghahanda ng pagkain. Lumapit ang dalaga at hinawakan ang kanyang noo. Sir, may lagot ka ba? Nagtatakang tanong ni Eden. Hinawakan naman niya ang kamay nito. Napakalambot niyon at iyon ang unang pagkakataon na nahawakan niya ang kamay ng dalaga. Nagkatitigan silang dalawa. Mabilis na binawi ni Eden ang kamay sa pagkakahawak niya. Naisip ko lang kasi na baka sinipag ka lang talaga na magluto, boss. Halika na, kain na tayo. Pwede bang tawagin mo na lamang akong Sir Chris? Masyadong formal lang boss sabi niya. Napatango na lamang si Eden. Nagulat pa ang dalaga nang ipaghila siya ng upuan nito. Nagtataka na talaga si Eden sa ikinikilos ni Christian. Ito pa ang naghugas ng pinggan na nahulog at nabasag. Dahil doon ay natawa siya. Ako na dyan, sir. Hindi mo kaya yan. Mas mabuti na maligo at magbihis ka na para sa trabaho. Utos na Eden. Napabuntong hininga naman si Christian. Gusto ko lang namang magpakitang gila sa'yo at baka sakaling magustuhan mo ko, Eden. Nagulat si Eden nang marinig ang sinabi niya ni Christian. Tama ba ang narinig niya? O baka guni-guni lamang iyon? Ha? Tama ba ang narinig ko, sir? Gusto niyo ako? Sabi ni Eden habang nanlaki ang kanyang mga mata na nakatingin sa kanya ang binata. Tumango si Christian. Tama ang narinig mo, Eden. Gusto kita. Noong una kitang nakita, nagkagusto na talaga ako sa'yo. Ibang-iba ka sa mga babae na nakilala ko. Sana hayaan mo akong iparamdam na mahal kita. Nakikiusap na sabi ni Christian. Napalunok siya. Hindi alam ang sasabihin. Aaminin niya. May gusto rin naman siya sa lalaki. Pero hindi niya akalain na parehas sila ng nararamdaman. Biglang sumagi sa isip niya si Leslie. Paano kapag nalaman ng babae na gusto siya ng lalaki? Paano si Leslie? Baka magalit siya sa akin kapag nalaman niya na gusto mo ako. Nag-aalalang sabi ni Eden. Kaya niya namang idepensa ang sarili kung sakali. Pero mayaman si Leslie. At baka kung ano ang magawa nito sa kanya. Dahil siya ang nagustuhan ni Christian. Wala akong pakialam. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Hindi ako papayag na saktan ka niya. O ang pamilya mo. Nakahinga naman ng maluwag si Eden sa sinabi niya ni Christian. Tumango siya. Oo, payag na ako. Ang totoo niyan, may gusto rin ako sa'yo. Pero syempre, kailangan mo pa rin talaga akong ligawan. Sa mga lumipas na mga araw, ipinaramdam ni Christian kay Eden ang pagmamahal ng binata sa dalaga. Ipinalam na rin ni Eden sa kanyang ina at pati na rin sa kanyang mga kapatid na nililigawan siya ni Christian. At gusto ng kanyang kapatid na sagutin na niya ang binata. Gustong-gusto na nga niya ito, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi siya easy to get, kahit pa sabihin na gusto siya ni Christian. Lumipas ang ilang linggo, sinagot na rin ni Eden si Christian. Ganon na lamang ang tuwa ng binata. Gagawin ko ang lahat maging mabuting kasintahan lang. Sasabihin ko na rin ito kina Mama at Dad. Excited na sabi ni Christian. Nang gabing iyon, ay tumawag sila Eden at Christian sa mag-asawa. Kinamusta na Eden si Corazon at Henry. Heto, ayos lang naman Eden. Nag-enjoy kami rito dahil alam namin na kayang i-manage ni Christian ang kumpanya. Ikaw, kamusta ka dyan? Hindi ka pa sinusungitan ni Christian? Tanong ni Corazon. Sumimangot naman si Christian na naroon lamang sa tabi ni Eden. Ma'am, bakit ko naman susungitan ng girlfriend ko? Siyempre, irerespeto ko siya at mamahalin. Sagot ni Christian. Nanlaki ang mga mata ni Corazon. Hindi inaasahan ang sasabihin ng anak. Tinanong ng ginang kung totoo ba talagang girlfriend ni Christian sa Eden. Sa Eden ang sumagot at sinabi na totoo ang sinabi ni Christian. Natawa naman si Henry. Akalain mo nga naman mangyayari ang gusto natin. Wika ni Henry. Inamin ng mag-asawa sa dalawa na umalis sila ng bansa para maging close sila sa isa't isa. Noon pa man ay gusto na ni Corazon sa Eden para kay Christian. Tinanong rin ng mag-asawa kung ginugulo ba sila ni Leslie. Sinabi naman ni Christian na hindi,
dahil hindi pa naman alam ng babae na kasintahan niya na si Eden. Kung sakali man nasaktan ni Leslie sa Eden, ay tiyak na may lulugaran ng babae. Makalipas ang 1 oras na pakikipag-usap, nagpaalam na sina Eden at Christian dahil magpapahinga na sila. Sinabi naman ng mag-asawa na sa susunod na linggo ay uuwi na ang mga ito. Ipinakilala ni Christian sa Eden sa mga empleyado bilang kanyang girlfriend. Hindi na rin katulong ang dalaga. May katulong na silang bago. Nalaman na yun ni Leslie. Nagpunta ito sa kumpanya. Ma'am, bawal po kayo rito. Nasa loob po sina Ma'am Eden at Sir Christian at ipinagbabawal na tumanggap ng bisita. Sabi ni Ann. Sabihin mo na nandito ako. Kapag hindi niya ako pinapasok, mag-iiskandalo ako rito. Galit na sabi ni Leslie. Walang nagawa si Ann kung hindi ang tawagan ng boss nito. Samantala sa loob ng silid ay nag-uusap sina Christian at Eden dahil sa nalalapit nilang kasal. Nang tumawag itong si Ann, sinabi naman ni Christian na papasukin ito si Leslie para matapos na ang lahat. Hindi siya titigil hanggat hindi ko siya nasisindak. Naiinis na sabi ni Christian. Bumukas ang pintuan at pumasok si Leslie. Aba, the gold digger is here. Alam mo, kahit mag-ayos ka pa, ay mahirap ka pa rin. Nakataas ang kilay ni Leslie. Hinayaan na lamang ni Christian na si Eden ang sumagot basta nakaalalay lamang siya sa fiancé niya. Kung sakaling saktan ito ni Leslie. Gold digger? Isipin mo kung ano ang gusto mong isipin sa akin, Leslie. Sino ka ba para husgahan ako? Hindi mo naman ako kilala. O baka naman naiinis ka sa akin dahil ayaw mong tanggapin na mas maganda ako kaysa sa'yo. Para kang aso na sunod ng sunod kay Christian, hindi ka naman niya gusto. You're a loser. Palaban na sabi ni Eden. Akmang lalapit na si Leslie para sampalin si Eden, pero mabilis na tumayo si Christian at hinarang ang sarili kay Eden. Subukan mong saktan ang fiancé ko. Hindi mo alam kung paano akong magalit, Leslie. Ikaw ang pumunta rito at unang ng insulto, kaya wala kang karapatang manakit. Get out, Leslie. Narinig mo naman ang sinabi ko, hindi ba? Magpapakasal na kami ni Eden next month. Tanggapin mo na ang pagkatalo mo, Leslie. Hindi lahat ay pumapabor sa'yo. Mahawa ka sa sarili mo. Sabi ni Christian. Umiiyak na lumabas si Leslie ng silid. Naupo naman si Christian sa tabi ni Eden. Iniiling ni Eden na sana itigilan na sila ni Leslie. Nakahinga naman ng maluwag sina Christian at Eden dahil hindi na sila ginugulo pa ni Leslie. Marahil ay tanggap na ng babae ang lahat. Ang inaasikaso na lamang ng magkasintahan ay ang kanilang nalalapit na kasal. Mas excited pa si Corazon at Henry sa kanilang kasal. Gumawa na kaya kayo ngayon ng bata? Gusto ko nang makita ang magiging apo ko. Pulalas ni Corazon habang sila ay nag-uusap. Tumingin naman si Christian kay Eden. Makikita sa mga mata ng binata ang labis na pagmamahal sa dalaga. Gusto ko sagrado ang gagawin namin, ma'am. Mahal ko si Eden at kahit gusto kong gawin yun sa kanya, ay hintayin ko na makikasal kami. Ganon ko siya nire-respeto, ma'am. Seryosong sabi ni Christian. Parang may humaplos sa puso ni Eden sa sinabi niyo ng kasintahan. Napangiti naman si Henry at Corazon. Mahal ka talaga sa akin, anak. Ganyan rin ang paniniwala ko noon. Ganon ko kamahal ang mama mo. Wika naman ni Henry. Napairap na lamang si Corazon. Natawa naman ang magkasintahan. Masaya ako at ikaw ang mapapangasawa ng aking anak, Eden. Napunta sa tamang babae ang anak ko. Proud ako na ikaw ang manugang ko. Emosyonal na sabi ni Corazon na naiiyak pa. Ma'am, ang drama niyo ah. Biro ni Christian. Pinanlakihan naman ng mga mata ng ginang ang kanyang anak. Wala kang pasalubong sa akin, sige ka. Pagbabanta nito, muli tumingin si Christian kay Eden at tinakbayan. Ayos lang, ma'am. Mas malaki pa yung biyaya na dumating sa akin. Malambing na sabi ni Christian. Siniko na Eden ang kasintahan. Ikaw tong madrama eh. Ngumiti lamang ang binata at hinalikan sa noo ang fiancé. Nakakiting pinagmasdan ng mag-asawang Corazon at Henry ang kanilang anak at ang future manugang. Makalipas ang 1 buwan, itinakda na ang pag-iisang dibdib ni Eden at Christian. Lahat ay masaya at excited. Si Leslie nagpunta sa Amerika para magliwaliw sandali at makalimutan ang nararamdaman para kay Christian. Kasama nito ang ina roon. Si Tiburcio naman
ay dumalo ng kanilang kasal dahil hindi naman hadlang ang Ginoo sa dalawa. You are now husband and wife, anunsyo ng pastor nang matapos ang haligan ng dalawa. Nakatunayan na mag-asawa na sila. Palakpakan ng mga naroon. Pagkatapos ng kasal, nagtungo na sila sa reception. Sa Italy nag-honeymoon sina Christian at Eden. Kasama roon ang kanilang pamilya para makita rin ang ganda ng Italy. For sure ay babae ang magiging apo natin. Sabi ni Corazon kay Edna. Gusto ko ay lalaki para may magkalat ng apelido ko. Sabi naman ni Henry. Tawanan ng mga naroon. Nagngitian sina Christian at Eden. Hindi ka pa buntis, pero gusto ka na nilang manganak. Ibang klase. Biro ni Christian. Natawa na lamang si Eden sa sinabi ng asawa. Isinandal niya ang ulo sa balikat nito. Hinalikan naman ni Christian sa noo ang asawa. Nakangiting pinagmasdan ng mga naroon ang bagong kasal. Makalipas ang 2 buwan, nalaman na buntis na si Eden. Hinulaan kung babae o lalaki ito. Pagkalipas ng 6 na buwan, nalaman na babae ang ipinagbubuntis ni Eden. Masayang-masaya ang magbalae. Pagkalipas ng 9 na buwan, nanganak na nga si Eden ng malusog na sanggol na babae. Pinangalanan nila itong Christine. Gustong-gusto nila ang bata dahil napakaamo ng mukha nito. Higit sa lahat na masayayang mag-asawang Eden at Christian.